Ang subject na gusto na akong dalon sa inyo karon singkat na sa gabi, ginuruhan ko ni siya living a life with a purpose. Pag kinabuhi sa kinabuhi na may katuyuan mga utod. Nga tungod kay amo ini ang ginakinahanglan sa isa ka tawo. Ang ato kitik sa aton makita kini ini sa Genesis 25 versikulo 23 nagsiling sa diri. Kag ang Ginoo nagsiling sa iya, duha ka pungsod sa imot yan, kag duha ka katawhan mataw suno sa imo, nga bahinon ang isa magabakod pa sa isa, ang magulang mag-aalagad sa kamanghuran, mag-amputa. Gamhanan kung itugtuban ng mga Diyos nga rakas kita sa mga langit, salamat higit Ginoo sa kayo ng ginhatag sa amon, samtang kami magatuon sa imong nga pulong. Itugod Ginoo nga ini amon mangpan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ini nga text nga aton gibasa kaina base ini sa eksperyensya sang duha ka magutot. Hinumduman naton nga samtang si Abraham tigulang na, ginhambalan niya ang iya pinakamasaligan nga sulugoon nga Siryanhon nga si Eliezer. Sili nga ibutang ang imo kamot sa akon paa, kag magsumpa ka sa akon. So ang sulugoon, ang pati, butang kamot, kabalo ka mo sa panahon sa Israel, kabisan pa sa aton panahon kung pasumpaon ka kinahanglan, hindi mo na supakon. Kaya kung imong supakon, ni siya mag-aabot ang tunglo sa kinabuhi sa tao. Parihasbas ng dali ng patay-tatay mo, kagsingganan ka nga, amuni, isaad mo sa akon, nahimuon mo, kag maghuho ka, pagpatay-tatay mo, ba ito sa atin, patayin mo to. Pero dumdumhan ninyo, nga dako, baya sina, ang delikado sa atong kinabuhi. Ginpasumpa ni Abraham si Eliezer, kasiling pa ni Abraham, imo nakita ang akong anak nga si Isaac, kag waay sing babayi nga pwede makuha diri sa Kanaan. Tungod kay sa ilang kultura kabisan sa aton karon, kinahanglan nga makuha sang isa ka lalaki nga mahimo niyang kaupod sa kinabuhi, mga tao nga may ara sing relasyon sa tubangan sa Dios. Sini nga hindi ko magsugot ng mga asawa siya sing mga babae diri sa Kanaan. Sumpa ka sa akon, kadto ka sa akon kay mataan dito sa Padan-aram. Kag dayon mangita ka sang babae nga kaliwat gihapon akon nga mga asawa ni Isaac nga akod anak. Ang plano ni Abraham sa ang bata nga magadako ini siya nga mahinadlokon kag magmapinadayunon sa pag-alagad sa Ginoo. Tuod man nagkadto si Eliezer dito, kag sumala sa iyang pag-angkog sabat sa Dios, kag nakakadto siya dito sa Padan-aram, kag nakita niya si Rebecca. Pagkakita ni Eliezer, ang pangamuyo ni Eliezer sabat sa Dios. Dumdumo nato nga si Eliezer Siryanhon. Dili Hudyo ha. Apan ang pangamuyo ni Eliezer sabat sa Dios. Bot sing ganon mga kauturan ka mga kabyanan. Kung ang atong pangamuyo sinsiro at ubangan sa Dios, ang Dios nagapamati kag magasabat sa atong pangamuyo. Uy, ara si Rebecca. Siling ni Eliezer, amuna ini ang siling sang Ginoo nga mapangasawa sang akon agalon nga si Isaac. Di tatong lawigo ng istorya, ang istorya ni siling nga gindala ni Eliezer si Rebecca ka nagpauli sa Kanaan. Kag dito nakita ni Isaac kag nahimo niya nga iyang asawa. Sa dira nga nahimo na siyang asawa ni Isaac, mga utod, 20 katuig, guway sandak bata. Dinuster nilda? Oo. So, udak pa ni kilala. Primero nung kita ito sa bayaw, medyo bata-bata pa ni.
Pag kita ay naman liwat, burang-burang na pamangkot mo, pira bata mo. Mura. Ay, wow. Si Rebecca, away ka bata. Para kay Abraham, kay Isaac, mingaw ang balay kung way sing bata. Ang wala gani, kung mintras bataon pa ka mo, siguruha nga ka mo maka bata. Kaya kung ay kamot minilyon, hindi ka mo kabata. Kung maggamit ka mo insemination malaw, may nabasa ako dito sa may India, pero nagasto si mga 2 million sa itong panahon. 75 years old sila mo, pero nagbata pa. Ginbutangan ng dito sa Sibilya, dito ginhimo ang bata, pero hindi ito ilas milya. O sa panahon ni Abraham, may aras na haw. Why? Pero sinig sang record sa Biblia, si Isaac nagampo sa Diyos. Pero may mahambal diri nangamuyo sa Diyos. Sinig ni Isaac, Ginoo, ano man ang pulos sa akong kinabuhi, bata asawa ko, pero ay kami bata, pwede ba hatagan mo kami bata? Nagbata po. Nagbusong. Ang record nagsiling, sa pagbusong ni Rebecca, why mag-ultrasound sa itong panahon. Pero, namangkot siya sa Ginoo. Ano ning akong ginadala nga nag-irnaway sa slot-tiyan ko? Siling sa Ginoo, duha kapungsod ara sa imong tiyan. Meaning, kapid ang iyang bata. Isang talagsa ikaw ang bata kung kapid pagid ko tag-apat ka gilo ba? Wholesale, ato, dali ron tayo magduro bata mo. Dito, man sila sa Biblia, balikod ko ang text, namangkot man sila sa Ginoo. Sila sa Ginoo, kakaginunat siling saya, duha ka pungsod sa imo tiyan, kag duha ka katawuhan matawo sa imo, nga bahinon ang isa, mag-aabakod pa sang sa isa. Ang magulang mag-aalagad sa kamanghuran mga ito. Oy, pag-abot sa panahon, why gindala sa Surilya Hospital, why hospital sa unang panahon, ang sa panahon dito sa una ano gani, sa atin panahon retotot na gani, partira. Bo, pagkakuan sa partira, gumawa ang bata na una, pula-pula ang nawong, sunod bulbulon. Sino to? Si Esau. Pagkasunod, pagkuhan ni Esau, ang iyang manghod nga si Jacob, nagakapyot pa sa tiil ni Esau, patak na sanda, may nagdasanda magkapyutanay. Kag nagawa si Jacob. Sino magurang? Ang iban ko no, kung itong nauriya, muknod magra kay unang mo, hindi. Sa Biblia, ang unang gwa, ang ginaisip na edad, pagwa mo. So magulang si Esau, dili ta mag-focus sa duha ka magulang. Siling sa aton pagtuon, living a life with a purpose. Si Esau, mga utod, isa siya katao na kung sa diin, pirmi lang way sa balay. Way sa balay. Pirmi nagalakad. Pirmi galakad. Ano ang ara kay Esau? Number 1, wala sing plano para sa iyang kabuhi. May mga tao nagbuhi sa sining kalibutan. Nakaplakat, kung di makadto, kung may mga lamisa, tagay-tagay, kung dito may manok, isko-isko, kagkon ano pang kinabuhat, daway sing plano sa iyang kinabuhi. Amo na si Esau. Pag sa sining kalibutan, perti kadamo ang Esau. Toon hindi. Toon, mga toon. Perti kadamo. Number 2. Nagapati ng may Diyos, pero hindi siya makigrelasyon sa Diyos. Kung pamangkuton mong tao sining kalibutan bayan. Kung nagatuo mo may Diyos, ano sa batawa? Nagatuo ako May Diyos man. Bisan dito bilibid.
Bisan diin nga bahin sa kalibutan, ang tao nagatuo nga may Diyos, mga utod. Pero hindi lang siya makigrelasyon sa Ginoo. Hindi makigrelasyon sa amo na si Esau. Number 3, ng ugali ni Esau. Pasapayan nga pag-alakad. Pasapayan mga utod. Dini, makita? Sa aton nga iglesia. Kita ang nagadalas kamaturan. Pero madamo sa mga utod sa iglesia na nag-aalagad sing pasapayan na pag-alagad. Intindihan yung pasapayan ng utod. Maayo man ko simba, maayo man ko hindi. Maayo man kahatag ikapulo, maayo man ko hindi. Puros ng tanan maayo mo utod. Pasapayan na pag-alagad. Kung nagbuhaton sa iglesia, maayo man makapulig, maayo man ko hindi. Kalabanan, labang yun ang hindi. Pasapayan na pag-alagad ng utod. Number 4, hindi mamati isang laygay sa iyang mga ginikanan. Kumuning pinakalisod kay Esau. Hindi mamati sa ginahambal sa iyang mga ginikanan. Abi ninyo mga kauturan, wala sing maabtan nga maayo ang isa ka tao nga wala nagapamati sa iyang ginikanan. Abi ninyo, ang isa ka justice sa Supreme Court, pila edad na mag-retire? Mandatory? 70. Sino ang pinaktikunang? 70 mag-retire na Kay kung dako ang edad, may ara ina siya sing maayong nga desisyon nga pagkahimuon base sa iyang eksperyensya. Amo na ang atong ginikanan. Ang atong ginikanan, masiling ka mo, ay grade 6 na ras nanay, grade 6 na tatay, hindi ka mamati, kay college ka na imo iya. Pero dumduma ang eksperyensya nga ilang na eksperyensyahan sa kinabuhi. Kay gusto na sila nga i-relate sa aton ang ilang na eksperyensyahan na ang ilang na eksperyensyahan hindi sila gusto nga ma-eksperyensyahan sa iyang makabataan. Pati ka mo? Yes. Kung may mga failure sa ilang kinabuhi, kinahambal sa mga bata, hindi nyo pagbuhat ay ni kay na failure na kami sila. Nag-istorya sila base sa ilang eksperyensya. Kag kinahanglan nga kabataan magapamati sa ginahambal sa ginikanan. Apang si Esau hindi mamati mga utod. Number 5, nalipat nga ang kinabuhi may katapusan. Nalipat si Esau. Siling sa isang kanta. Siguro tanang ka kabalan, no? Kanta. Nang madama ang ligaya sa gabit araw, nalimot mo ang lahat ay mayroong hangganan. Bakit mo? Ang tanan may katapusan, mga utod. Sining sa nga ato magpagdoon, nalimtan ni Esau, abi siguro ni Esau, magpabilin lang siya, nga amo sina siya. Wala niya magdumdumi na mag-abot ang panahon nga magtigulan siya. Adto ka ba sa hotel ko, siling palito sa slogan, ating parangalan ang mga senior dahil tayo ay magiging senior din. Abi, sino sa inyo din nag-edad karon 30 na hindi na mag-atras ang edad niya? Why sing atras edad ta? Kami ni Brad Putot sa una atang Bible study kami siya kumplito pa unto ni Brad Putot sa itong panahon. Karon ano ang makita mo? Pustiso bilin, hinuraman ng unto na ang lahat ay mayroong hangganan. Nalinta ni Esau ining tanan ng auto. Abi niya siguro magpabilin siya amo sina. Kamo karon nga mga bata-bata pa, di kamo magkadlaw kay nga aman. Maabot ang panahon nga kamo man magtigulang.
At pagkatapos sina maabot ang panahon nga kamuman mapatay. Amen. Ha? Mamo kitang matabo sa aton. Katapusan, na sinaugali isa. Wala makapangandam sang pag-abot sang kamatayon sa iya. Pait sa tanang pait. Na pag-abot sa kamatayon sa aton kinabuhi, hindi kita alam. Siring sa isa kabalak sa mga binisaya, ang kamatayon mo'y pinakasuod nga higala. Kay mo uban-uban, bisag asa ka. Apan pait kayo, uhaong ka, dili mapahibalo. Hindi siya mapahibalo. Saan mo ikaw? Saan mo ako kuha? Nami pa puro punggo ka dili. Sister Odette nagturog na. Pero kabalo ba ta? Why siguro? Sino sa aton duman masunod? Siling sang nakita ko nga purlong daw, pero may kaagi. Ang puti blaw. Ako, karong, ikaw, dason. Di ba? Si Isaw sa iyang kinabuhi, mga utod. Why siya makapangandam sa kamatayon ng mag-abot sa iya. Ang lesson nga itong nakuha sa kaisaw. Samtang kitabuhi, pamalandungon naton na maabot ang panahon, ang kamatayon mangyayari sa aton. Before inamatabo, kumusta ikaw? Kumusta ang imong pag-alagad sa Ginoo? Sincero ka ba? Nakikrelasyon ka ba sa Diyos? Kamusta? Sino makasabat? Ikaw lang sa inyong kaugalingon. At ito na kaya ko. Si Isaw to ha. Kamay na hindi ta magsunod kay Isaw. Kaya ko. Si Jacob, malipayon na nagapamati sa pulong sa Diyos, pinaagi siya magilikanan. Samtang si Jacob nagalako, nagapamati sa istorya sa iyang tatay, may tangod sa eksperyensya kung paano sila gintabangan sa Diyos. Ginapamatian ni Jacob sing malipayon ining tanan. But sing ganon si Jacob may arag siya gusto, may arag siya handom nga makigrelasyon sa Diyos ang iyang maginikanan. Tungod kay para kay Jacob, hindi lang siya mabuhi, karon apa nagpaabot siya sa sunod na bahin siyang kinabuhi. Number 2, gusto ni Jacob na makigrelasyon sa Diyos ni Abraham kag ni Isaac. Nakita ni Jacob kag nabatian kung ano ang iyang lolo. Kung ano ang relasyon ni Abraham sa iyang Diyos. Amo na sa aton nga mga ginikanan, ipakita naton sa aton mga kabataan kung ano ang aton relasyon sa tubangan sa Diyos. Para aton mga kabataan ma-interes nga ang sinanay amugin sila, nga si tatay amugin sila, nga kung sa madupag sunset palanggid, preparado ng tanan, nga amugin sila man. Di ba? Ang kabataan naglig-on sila, base silang nakita sa mga ginikanan. Pero kung ikaw ang ginikanan, pasapayan lang. Ang imong kabataan, pasapayan lang. Backslide, gani na ang ilang ginikanan, faithful, ay hanta kong arabagun mga ginikanan na. Doon mo natin si Isaias, si Samuel, ng mga matinumanon sa Ginoo, na backslide gani kabataan na, labaw pa kung hindi ka matinumanon. Si Jacob, mga utod, gusto siya makigrelasyon sa Diyos ni Abraham kag ni Isaac ngayong amay. Sila ni Jacob sa bira nga ara siya sa kalisdanan siyang kinabuhi, nakita niya ang pagtabang sa Diyos sa iya. Number 3, nakahibalo siya sa rason kung na
gintawag sang Dios si Abraham nga maghalin sa Ur pakadtos Kanaan. Amo sini ang istorya. Si Abraham mga utod, dito siya nag-istar sa Ur. Upod siya ang tatay nga si Tera. Samtang sila dito, nagapangasawa si Abraham sang gwapa nga bayi. Kita mga laki, Brad Putot. Ngita gwapa, di ba? Oy, busa ka mong asawa, perminti mo pagwapa. Kaya ang bana nyo ya, gusto mang perminti, gwapa. Kung lapsi, bibig mo, butang-butangi man ka, lipstick ka ng gamay. Huwag ka tinubakam, sa papel di hapon larang, basta pula-pula malantaw ka, bana mo. No? Kung kiray mo, may pesa, kung may ka ay bro, butangi, bisa na munggong ng bata mo. Para gwapo, para gwapa. Ang bana mo, ganahan man. Imbis na magpalit-lit uli, agad dali mo uli mo, kaya gusto nang kita siya na, di ba? Ano na yan? Si Abraham, balik na sa istorya. Paano, malingaw mo pamuga. Nakapangasawa siya dito kay, sino ka na eh? Kay Sarah. Ay, gwapa eh. Ay, sila sa Biblia. Hindi basta-basta yung tsura ng Sarah. Gwapa, gitna tama. Bisan siguro mga legs na ito, siguro hindi basta-basta. Kaya nang saan yung makita ng bayi na, makagwapa man, pero legs na daw, tikling, bakit ano na. Hindi ko maganahan na lantaw, no? May aram ako gwapa, pero mata na, sobrang ng kaiwan. Kung si Manu, may tanay, di ba? Ang papagit sa Abraham. Kagsiling sa Ricos Biblia, ang pangabuhi ni Abraham dito sa Ur, Pirti, Kanami. Nagmanggaranon siya sa Ur. Upod siya maglikanan. Sa aton pa, establish ang kinabuhi dito. Apang sa dira nga amo na ang iyang kaintang sa pangabuhi, ang Diyos nagtawag kay Abraham. Silin sang Diyos kay Abraham, Abraham, halin ka dire. Kung ikaw si Abraham, halin ka. Bahul balay mo sa tikin niyo pa. Uy, bless mo, pero tika mo, kaya hulang masaan. Prubyaan mo, silin sa Ricos Biblia, naghalin si Abraham. Ang toyo sa Diyos na si Abraham maghalin dito para nga pundaron sa Ginoo ang iyang katawhan na pinili. Halin kay Abraham, pakadto kay Isaac, pakadto kay Jacob. Gintawag to sila nga mga pinili na katawhan. Hindi botsing ganon mga kauturan ng ibang nga tao ay napulos sa tubangan sa Diyos. May pulos gyapon. Pero gintawag sila sing pinasay para mga kauturan mapakita nila sa kalibutan kung paano mag-alagad sa matuod na Diyos. Panahon ni Abraham, damo sing tao. Panahon ni Abraham, damo sing nakasimba sa mga Diyos-Diyos. Amo nang sitwasyon nila dito. Si Abraham gintawag para na mapakita kung ano ang pag-alagad sa Ginoo. Kag sa sinang punto mga utod, naintindihan ni Jacob na ang iyang lulo, ang iyang tatay, gintawag sang Ginoo, agod nga sila mahimong pinasahi na katawhan. Kag para kay Jacob, gusto man siya ma-appeal sa pinasahi ng mga tao. At choosing people, at choosing generation silang panahon, ang naghandong ako, ang pamangkot si kagabiyon. Sino sa inyo ang naghandong na mahimong pinasahi na tao sa Diyos? Despite sa kalisod sa itong kalibutan, gini-istaran. Amen? Si Brad Tutot lang gusto. Aray pa na. Pinasahi na tao. Di kay pinasahi mga utod, sila mahimong kapawa sa kalibutan. Number 4, nakahibalo siya nga ang pagkabuhi sa tao hindi sa kinabuhi karon kundi sa palaboton. Para kay Jacob, ang iyang kinabuhi, ang ginakinabuhi sa sining kalibutan, daw umalagi lang siya. Ang iyang handom niya, magkinabuhi siya sa palaboton nga wala na sing katapusan. In contrast dito kay Esau, nga si Esau, inilang ang panahon. Daw gusto lang dira lang ang panahon siya. Number 5,
Para sa iya ginatanaw ang buwas, ang langit nun nga puluyanan, nga ginsaad sang Dios kay Abraham, kag sa tanan nga mga matarong na. Daan na si Jacob, kay nagapamati sa iyang maginikanan. Nakahibalo na siya nga ang iyang lolo, kag iyang tatay, ginsaadan sang Dios, sang ginatawag, kinabuhing walay katapusan. Naintindihan ni Jacob ini. Samantala siya wala di siya sing kalibutan. Nga wala sing kalibutan, tungod kaway na nagapamati sa ginikanan. Nga way kalibutan, tungod kung magliksyon ka na simbahan, nag-inistorya sulod simbahan. Nga way kalibutan, tungod kung magwali ka na simbahan, chismis ang nabalaan. Dito gid magpungko sa likod simbahan, kag magkinuhitay. Pagwa simbahan, white na balaan. Di ba toon? Na, amo na siya. Si Jacob, mga utod, amo na ang iyang nakita sa iyang ginikanan. Iyang nakita nga iyang lulo, ang Diyos nakikistorya kay Abraham. Ang Diyos nakikistorya kay Isaac. Kag si Jacob, ang Diyos nakikistorya man sa iya. Sili sa atong kanta kay na, open your wonder eye. Tears come into your eyes. Kung may mapatay, may luha mo ka ba? Normal ina sa balatyagon sa tao. Apan sa tao nga naka-intindi sa kamatuoran, bisan tuod may luha karon, pero may kalipay, was sa resurrection morning. Tungod na matay, tuod na. Apan mga kautoran, kung ara ka sa kamot sa Diyos, hindi problema ang kamot. Number 6. Nagabalo si Jacob nga may madamo siya nga kakulangan sa tubangan sa Dios, kag gusto niya tatlungon ini. Para kay Jacob, ang ginanabi kay Jacob, kay nabalaan niya nga may mga failure siyang kinabuhi. Kay nabalaan niya nga may mga failure siyang kinabuhi, mga utod, gusto niya kung makabawi at tubangan sa Dios. Ay man, sa sining kalibutan mo ay ginsing tao mawaising sa iyong payak. Sino ba sining abidiri nga perfecto? Kita na, be? Ha? Ngalan ng perfecto siguro. Pero ay gid, sing perfecto nga tao. Ang kinanami ni Jacob, tungod kay ginkilala niya ang iyang mga failures sa kinabuhi. Kay kung hindi nimo kilalahon ang imong mga failures sa kinabuhi, mga utod, way higayon nga maghinulso ka. Kay para sa imo ang tanan correct, mga utod. Correct. Dungdong ko kay Jacob, balikon din istorya. Damo siya sinsala nga nahimo. Ginagaw niya ang pagkapanganay ni Esau. Ginbutigan niya ang iyang tatay. Pero may kaayuhan gihapon para siya kay siling sa iyang nanay, hindi ka mga asawa diri sa mga kanaanon, uli dito sa Padan-aram. Pag samtang siya nag-uli sa Padan-aram, nakita niya dito iyang mga pakaisa. Sino to? Si Leah at si Raquel. Amo to din pangasawa ni Jacob. Kag dito lansihanay sila sa iya nga ugangan. Kay man may mga ugangan man nga masyado kamaro. May umagad man, no masyado man kamaro. Yang lusot, minaruay lang sila eh. Kag uli si Jacob. Pauli ni Jacob nang balagaan niya ang iyang magulang. Nagasugata siya 400 ka mga tao, armado tanang kinulbaan siya ko. Abi ninyo, bisan ikaw tao sa Diyos, may kulba ka lang gihapon. Ha? May kulba gihapon. Abi niya patyon na siya gini. Ang inimo ni Jacob, mga auto, nang pabilin siya dito sa Betel. Kag sa iyang pagpabilin dito, mga kautoran, nangamuyo sa Diyos. Nakita ni Jacob ang iyang pagkamakasasala.
Nakita ni Jacob nga hindi siya takos sa Diyos sa mga langit. Nakita ni Jacob nga kung pananglitan anuman matabo siya, way siguro ang iyang kaluwasan. Si Jacob sa katapusan ni gayon, katapusan kag ultimate na solusyon siyang problema, nagluhod na tubangan sa Dios. Kag sa iyang pagluhod, ginula ang tanan niya nga mga kasubo. Ginula ang tanan niyang kasakit, ang iyang tanan nga mga failure sa tubangan sa Dios. Kag ang Dios nakaintindi sa kaluyahon ni Jacob. Kag ang Dios nakaintindi sa imo kag akong kaluyahon sa kinabuhi. Siling sa isa kanta, here's our language, God understands. Ang Diyos nakaintindi kung nakasabot sa miniseta. Kung ano ikaw, kag kung sino ikaw. Kaya ang ato Diyos, isa ka Diyos na hikumaw. Tungod sila mga utod, ang ginhimo ni Jacob, nangamuyo sa Ginoo. Pagkanami kay Jacob, ang iyang pangamuyo naglambot sa langit. Ang question sa aton karon nagalambot na sa langit aton pangamuyo. O kung ang aton pagkaampo bala dira la kutob di ka ni talusok sa kisami sa balay. Tungod sina ang Dios nagpadala sa iyang lagad. Nagdumog si Jacob sa way niya makilani. Isa galito ka manulunda sa Dios. Perting dinumugay. Hindi matakasiling na si Jacob, antikin nyo. Kay isang tiki, duro manugdumog. Hindi matutag ang tiki si Jacob, taga Israel na to, Kanaanhon na to. Adumog. Abaw, siling sa mga Jacob, grabe ka kusog. Puro hindi ka daw kay Jacob. Pero pati ka mo, itong daw niya sa Jacob, daw. Ay, isang tukuhit sa Jacob, patay eh. Sa kulay kagaw na, ginikap lang manulunda ang balikawan na liwas. Isang payod siya Jacob eh. Pero bisan pa nagasampayod mga utot siya Jacob, wag siya magdula sa magkapyot sa iyang sa amo to nga tao. Hugot gihapon siya. Pwesa kita sa doon pag-alag, pwesa nagasampayod na tayo magto sa iglesia, pero bisan nagasampayod daw to, kadto lang sa simbahan. Hindi lang paglantaw itong chismis, kaiba. Hindi pagmamati itong, kung magsimba ganit na si Juan, kainit yung ulo ko. Hala, sige. Bisan kainit ulo mo, hala, simba lang tras ni Jacob. Simba gihapon. Sila Jacob, sila sa mga lomda. Boy ko. Sila Jacob ba? Paano boy ang taman ka? Siguruhon ko rin ako niya. Mula ito, siguruha ang kaluwasan. Si Brad Tutotso na, pagkasugod ni Kitsing, huwag kabuhi muna yan. Di ba? Ba't buhay-buhi? Kaya kung buhi ano timuran durot ng mga chinoy, mga chinay na karamag balik. Kapatan, para kay iba, tapos sa hindi mo. Huwag buhi ang ni Jacob. Hungot! Siling sa manulunda, sinong aran mo? Si Jacob. Siling sa manulunda, karon hindi ka na Jacob. Islang ka o Israel. Kaya nakidumog ka sa Diyos kag sa tao, kag nagmadinoogon ka. Mga utod sa atong pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan makidumog sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Kung kay sa mga pagsulay daw hindi naton mas kaya sa atong kaugalingon, sa atong kaugalingon hindi kita kakaya sina. Apa nasayod kita nga ang Dios may ara sing dako nga gugma para sa aton. God understands. Ang Diyos nakaintindi sa aton mga kaluyahon. Hindi naton pag-isipon nga way nasing paglaom aton kinabuhi. Be positive always, mga kauturan. Positibo kita. Ano na? Siya ko ay gidi. Tisin sino nag-declare siya nga madinaugot? Manumunda sa Diyos. Gin-declare nga madinaugot. Tungod kay makusog? No. Tungod kay gusto siya makigrelasyon sa Diyos ni Abraham, ni Isaac, kag sa iya. Why buhi-buhi sa magalagad? Why untat sa magalagad? Siling pa si Isaac balak sa inilungkob na ganit, ang luha. Luha. Ang kami sa una sa among panahon.
Basta may patay na iya, pagkatapos na bilasyon pa imo nga. Masiling dayos na nga, walay liwang kasadya, bilasyon mo obra, sultiro dalaga, tungay ka pa, baw. Bito dayon eh. Dati na, mga gurang-gurang di ka muna. Pero may isa ka balak sa limpan niya. 7 ka bukid ang akong ginlakbay. Leon kag tigre ang akong kaaway. Hindi ko lang balihon, makita ko lang nawumuinday. Pagkakami, pumatian. Pero isang panahon, kinimbitar siya ng Nubiana. Iya toy, agturugya. Birthday ko, may kagto. Naaraso na, kinsipon ko. Sugidon ko, Leon kag tigre. Amo na sa aton ba? Ngaway kag simba, Brad. Stir, nagtaritiya, ahong taritiya kag simba. Diba? Si Jacob, siya ang kinabuhi. Hindi amo sina. Ang handong ni Jacob, kinabuhi nga Diyos nun, kinabuhi na may purpose, hindi lang saya, kundi sa iyang kaliwatan. Kanami Jacob, no? Ang iyang ginatanaw, hindi lang sarili niya. Ang iyang ginatanaw, ang iyang kaliwatan sa ulihi. Kaliwatan, mga utod. Kung imong matanaw karon sa mapa sa Israel, pila sila ka milyon? Almost 10 million sila. Pero ginakudog ang ibang nasyon how? Kita na. Sino na kaliwatan no utod? Kay Jacob nga Israel ang gitawag sa iyo. Kag kita kaliwatan ni Jacob spiritually. Amo lang ginanami. Hindi naton paglantawon ang aton lang kaugalingon. Pras balas na nga. Tanong ta ka ano dang tanong nga ano kanina tao? Permanent crops. Di ko na edad mo si Pintaw, Cinta. Ano kung kang tanong mo naman? Hindi ka pulos sila, hindi ka maghuna-huna kay ikaw lang. Huna-huna na may ara kasing kaliwat. Kung hindi mo kaabot, sa imong itanong, mga apo mo kasakasakas mangga. Aking tanong mo. Madumduman ka kabataan mo. Si Jacob siyang panahon, gusto niya ng iyang kaliwatan magapabilin na mag-alagad sa Diyos. Natuman, siling sambok na 21, versikulo 12. Ini may kuta nga dako kag mataas nga may napulog duha ka gawang, kag sa mga gawang napulog duha ka manugtunda, kag sa mga gawang nasulat ang mga ngalan sang napulo kag duha ka mga kabikahan sang mga anak ni Israel, mga utod. Ano ko no? Sa panahon sa magbalik sa Ginoo, ang katawhan sa Dios mag-aistar sa bagong Jerusalem. Kag sa bagong Jerusalem, dito sa gawang, 12 kagawang silin sa Biblia, nasulat ang mga ngalan sang mga anak ni Israel. Sino si Israel? Si Jacob. Kung si Jacob wala makapag-tigrelasyon sa iyang Diyos, ay han masulat ang ngalan sa iyang mga kaliwatan dito? Hindi. Kung ikaw kag ako, subong mga ginikanan, wala nag-alagad sing minatarang, masulat balang ngalan sa aton mga kabataan, sa aton mga apo sa mga apo, sa libro sa iglesia? Wala. Pagpatay mo ang tatay, pagpatay mo ang nanay, wat nabilin sa imong kaliwat nga nag-alagad sa Ginoo. Tungod kayo ay mo sila hatagi sing bili, santa ikaw buhi pa. Pinahangnan na ikaw magapakita sa imong kaliwat, kagang imong kaliwat magapabilin nga sila magapadayon para sa buhat sa Diyos. Si Jacob, mga utod, ang iyang kaliwat nagtawo si Boaz. Sa iyang kaliwat nagtawo si Obed. Pagkatao ni Obed, nagtawo si David. Pagkatao ni David, nagtawo si Solomon. Kag si Solomon, nagtawo si... Sino? Ang bata ni Solomon. Kag
Si Roboam. Hasta nga tawo sa Naisikiyas, pag-ibanta ng mga hari. Kag kung nagbalik kita sa pagbasa sa Biblia, na tao ang Mesiyas din halin sa kaliwatan ni Jacob na utod. Ang unang pinakamaayo. Ang pinakanami na mangtot kita. Sinuni nagtukod sa simbahan sa una? Si Lolo. Ano? Si Lola. Sila ang nagpundar sini. Di ano kamo? Mga apo na kami na pulo na kaliwatan. Namakunti mo na. Apo sa napulo kakaliwatan, nagpadayon sa iglesia. Tungod kang ginikanan, naghimo sa isa kamayong relasyon sa iyang Diyos. Mga kauturan, sa ang ato minsay karon, living alive with a purpose. Pagkinabuhi, na ato kinabuhi, may tumong sa sinikalimutan. Ang Diyos, magpapamay sa ato, hapisabat ng ito.